Hello guys, me again Olive dito po sa Greenfield Realty. Bali welcome po sa panibagong vlog po namin for today. And then welcome po dito sa Tagkawayan, Quezon po kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 12.8 hectares. So nandito na po ako sa may pinaka road niya. And then pakita ko muna po sa inyo yung pinaka view niya, no. Dito sa may pinaka kalsada pa lang, yan, ma-amaze na kayo. So bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa aming mga properties na iba-vlog. So tara, sabay-sabay nating ikutin si 12.5 hectares. So let's go. So pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-itsura ng property. Bali, ito po yung pinaka-road niya. Ayan. And then, as you can see po, mga ka-farm lot, ito po ay hindi pa po cemented road po, Pero, okay naman po yung pinaka-road niya. Kasi naman po yung sasakyan, and then medyo mabuhangin. So, wala pong putik tayong dadaanan. And then, kasyang-kasya po yung pinaka-4 wheels. Pero itong property na to, parang hindi ko kayang pasukin kasi sobrang sukal. Pero ito po ay nakakaharap po sa pinakakalsada po, So pakita na lang po natin, So talagang asin walang laman. And then explain ko lang po habang binabaybay ko tong pinakadaan niya kasi hindi nga po ako makapasok. Bali ito po ay may frontage na maglalaro po sa nasa 150. So kaharap po talaga tayo ng pinakakalsada po, And then ito pong property na to ay meron pong tatlong title. So yung isang title po is ito pong si 2.5, ito po yung nakakaharap sa kalsada. So ito naman po ay electronic title na. And then yung the rest po, yun po yung nasa may pinakalikuran. Pero explain ko muna po dito sa may 2.5 hectares na binibidyohan po natin. Bali ito po ay flat land and then wala pong laman. So yan, tirik na itarik yung araw. So flatland po ito, walang laman, and then ito po ay maglalaro nga po sa nasa 150 yung pinaka frontage niya. So as in masukal na masukal talaga. And then wala pa rin po tayong kuryente dito. And then ang pinaka source po ng tubig po natin dito is meron po ditong malapit na dam, kung tawagin po So maganda rito sa 2.5 hectares na to, pagsugahan ng mga hayop or bakahan kung tawagin po, So pwedeng pwede yan. And then maganda rin po itong isubdivide kung sakali. Kasi nakaharap po siya sa kalsada, at the same time platted area po. Gusto ko sanang pasukin, kaya lang talagang ay masukal, wala akong madaanan. Binabaybayin ko yung pinaka frontage niya, talagang masukal talaga. Ayan, lakad pa rin tayo. Ganun pa rin po, medyo masukal pa rin po talaga. Talagang wala tayong papasukan as in. Pero explain ko na lang po yung pinaka itsura po niya doon sa may pinakadulo doon. Bali yun po ay kung ito po ay si 2.5 at ito po ay 12.8 at 12.5 hectares, bali nandito po sa harap si 2.5. So yung 10 hectares po is nandun po sa may pinakadulo kung saan may mga nakatanim na niyog. So yun naman po ang itsura naman po niya, ayon po kay guide. Yun naman daw po ay parang slope na may pagkakonting upland. So matatanaw po natin yung pinaka niyugan na yung natin para yun na lang, kahit yun makita po ng ating viewers po, So yung niyugan na yan, kasako po yan. So medyo may pagka-slope at konting upland daw po yun. So yun po ay mayroong tanim na nasa 500 kapuno ng niyog, and then yun po ay naglulukad ng nasa 1,000 kabuo. So ang pinagbibilan daw po nila ay nasa 8,000 po, So medyo merong inaani naman tong property na to. Kaya lang po ay hindi pa daw po masyadong naaanihan po talaga, kasi ay medyo mababata pa po yung ibang nakatanim. So yung inaanihan po nila, yun lang po yung kinukwenta po nila. So nag-aani na po sila ng nasa 1,000 kabuo na kumikita po ng 8,000 every 45 days. So yun po yung kwentada po nila, Ay kung di lang talaga masukal, papasukin ko talaga to. Wala talaga tayong dadaanan, as in ang ganyan po talaga itsura,
So buhay po si owner, and then yung 2.5 po ay electronic title, and then yung dalawa naman pong title is TCT title po ano. So explain ko lang din po, bali po si 10 hectares yung dalawang title, bago nyo po marating yon ay meron po tayong dadaanan na isang parsela na medyo maliit lang naman po. So mga 1 hectare daw po yun. So meaning po, meron pong pagitan. So, ang mangyayari po ay ito po si pinaka 2.5 hectares, and then meron pong another parcela, saka pa lang po si dalawang 5 hectares po na kasama po sa pag-aari po ni owner ano. So in-explain ko lang pong mabuti po sa inyo ha. Pero maganda po nito, si 2.5 po ay kaharap po ng ating barangay road. So ito po ay nasa 1 kilometer para makarating po tayo dun sa may pinaka-cemented barangay road po natin. So yan, lakad pa rin po tayo. So sa ngayon po, wala pa pong idea si seller kung pwede nating bilhin si 2.5 hectares muna bago po si dalawang 5 hectares po ano. Pero sabi niya kung sakali mabili po lahat, mas mainam po. Pero yun naman daw po ay nasa pakikipag-usap po ano. So lakad tayo. Kagandahan po nito, medyo kaharap tayo ng kalsada yan. Nga lang po talagang wala pa po siyang source ng kuryente. And then wala po tayong signal ng phone ano. So tingnan natin kung ito medyo malinis. Try natin pumasok. Para may konti man lang tayong view na makita. Ayan. So, platted area po ang 2.5 hectares. So, dun po sa may dalawang 5 hectares na kasama ni property, yun po medyo slope, and then may pagkakonting upland lang naman daw po. So, ito po ay na-clearing na, kaya ganito po yung itsura niya. So, makikita natin mga kung ano-ano na lang mga damo yung tumubo. So wala tayong masyadong description dito sa property po na ito ano. Pero masasabi ko lang, ayan, meron tayong magandang view. Yan, may magandang view tayo dito sa may pinaka ano, matatanaw natin dito sa may pinaka kalsada. So kagandahan po nito, platted po tayo ano. So pwedeng pag-alagaan lang ng mga hayop. Pwede rin po itong pagdating ng araw i-subdivide nyo, maganda rin po ito. So yun naman pong dalawang 5 hectares, pwede rin naman nating ipagpatuloy yung pagtatanim po ano. So hanap pa tayo ng ibang papasukan. So yan, bali pumasok pa po ako dun sa ibang area na medyo malinis. Ayan, nandito po ako. Bali ito na po yung sinasabi ni kuya na medyo mga bata pang niyog na hindi kasama sa naaanihan no. Ayan po siya. So ganun lang po kakonti muna po yung inaani nila, kasi nga po yung iba nga po ay sadyang napakababata pa ng mga niyog. Tapos ayan pa rin po yung makikita natin, masukal pa din. Pero labas na tayo. And then kanina po habang binabaybay po namin yung pinaka-road nito, may napansin na po ako mga ilang bahay rito. Actually mga konkreto na siya, mga bato na, so hindi ka na mapapanglaw. And then may napansin akong wire dun sa may isang bahay. So siguro may kuryente na rin po ano, pero wala akong nakita kasing poste ng kuryente rito. Okay, may line na talaga. May line na siya ng kuryente. Okay. So, good po yun, ano. So, kompleto naman po pala. Meron tayong source ng tubig na kung saan merong pinaka-dam dito. Kaya lang hindi natin mapuntahan. Masyadong malayo. So, kasama naman natin si Kapitana po ng Kasispalan.
So siya naman po yung nag-guide sa atin, and then pinatunayan niya talagang meron dam dito. So may source tayo ng tubig, and then may kuryente tayo. So sa signal naman po ng phone, yun po ang medyo mahina po yung signal po natin, ano. So yan, labas na tayo. So sa mga nagkakagusto po ng mga property na medyo mura, bali ito po ay binibenta po ni seller sa halagang 5.5 million po, ano. So ito naman po ay katabi ng kalsada. Ayan. Kaya lang po hindi pa po siya cemented road po, ano. So, kung meron man po akong hindi nabanggit about dito sa binablog ko for today, meron po kaming description sa baba. So, paki-click na lang din po iyon. So, yan po sa mga naghahanap po ng properties na medyo mura pa. Ayan, i-avail nyo na po ito. Magandang property. Hintayin na lang po nating ma-develop po yung pinakakalsada po, ano. So, yan po. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So yan, avail na po kayo mga ka-farmlot. Thank you po.